Tuwing magbabrowse ako ng Facebook, lagi ako nakakabasa ng mga tinatawag na si Bolik bakaw daw. So syempre ako, matagal ko nang hinaing to sa mundo, pero ito na yung chance ko to explain myself. Naniniwala ako na may misconception tayo dito sa Pilipinas na hindi natin alam yung difference ng high usage at ng ball hog. Pag sinabi mo kasing bakaw, pumipwersa palagi ng tira at hindi na mamasa. Pero pag sinabi mong high usage, yes, lagi nilang hawak yung bola pero by design. Some do pass more than others, pero si Robert Bolik naman kasi as of recording this video, siya naman yung league leader sa assist with 7.2 a game. So dapat dun pa lang tapos na yung argumento, leader sa assist, ibig sabihin hindi bakaw. Pero since nasa Bakits channel kayo, may explanation kung bakit. Okay, basically ang idea na gusto ko lang i-install dito na sa basketball, ang goal mo offensively is to create advantages. At the very minimum, maglagay ka ng dalawang player kontra isa, 2 versus 1. So yun yung tinatawag natin na advantage. Si Bolik by default, elite scorer yan. He can make difficult shots. Currently is averaging 29.5 points per game on 49% shooting from the field and 38% from 3. So normally, grabe ma-attract niya na attention from the defense. Kumbaga si Bolik, kahit anumang gawin yan sa court, pag hawak niya yung bola, 2 versus 1 generator yan. So bakit hindi mo gugustuhin na hawak niya lagi yung bola? Kasi pag hawak niya, dun lumalabas yung advantages, dun nagiging effective yung opensa ng NLEX. So sa play na to, makikita natin mismatch, Russell Escoto kontra Robert Bolik. Kung mapapansin natin, there's 5 Magnolia players nakatingin kay Bolik, inaantay anong gagawin, di ba? Dun pa lang, yung attention na nakukuha, grabe. So makikita natin dito, sa size up si Bolik, hesitation dribble, drive to the middle. So kung makikita natin si Paulie, nag-help sa nail, nag-stunt. So pwede mo sabihin na open si Robbie Hearn dun dito. Pero kasi, si Robert Bolik yan eh. And yung help naman ni Paulie, hilaw. Okay? Ang nangyari dito, nalibre pa rin naman si Bolik sa paint. Nakatutok na sa ring floater. So yung mga ganon, kapag make a ball shot, para kay Robert Bolik, of course, ibibigay mo na sa kanya yon. Tira niya na yon. Points niya na yon. And mas aggressive si Bolik, mas grabe yung makukuhang attention from the defense. Kung makikita natin dito sa next play, kay Robert Bolik, nakaposte against Jed Mendoza. So, mismatch. Smaller defender. Kung makikita natin dito again, grabe attention na nakukuha from the Magnolia defense. Okay? Mag-help ngayon. Nag-dig dito pala muna si Ahan Misi and then mag-help dito si Sanggalang. So, there's 2 on the ball and you have someone dito na nagdidig. So, that's, sabihin natin, 2.5 players. Pero hindi rin naman ganun ka-open si Amer para mawarrant yung kick out. Sanggalang, nag-double. Ang na-create na advantage, 3 NLEX players against 2 Magnolia defenders. Dahil nakapwersa ka ng dalawa na tao kay Bolik, ngayon, may advantage ngayon yung NLEX offensively. So makikita natin dito, hindi makikita ni Ariobu na nag-cut through sa Herndon pa ilalim. 2 points. Foul counted. And again, dito, transition, drag screen, nag-pop si Semerad. And again, kung makikita natin, meron dalawa kay Bolik. 2 on the ball. Okay? Nag-blitz. So now, ngayon, ang nakreate na advantage dito, Sanggalang, dalawa ngayon ang kinocover. Miranda at Semerad. Nagkataon dito, okay, good shot to para kay Semerad for 3. And again, dito sa play na to, spread pick and roll with Dominic Fajardo. Okay, nag-show ulit si Sanggalang. Again, 2 on the ball. So ngayon, ang nangyari dito sa weak side, yung low man, dalawa ang kino-cover. Isang shooter, tsaka isang big man. So ngayon, nangyari dito, dumrive si Bolik, kick out sa corner, late close out, open Semerad 3. And again, dito ulit, isa pa. Stack naman. So, after ng pick ni Dominic Fajardo, magdadive siya dito, aangat si Baser Amer. Habang dumadrive si Robert Bolik to the basket. So, i-play natin. Makikita natin, there were 2 on the ball kay Robert Bolik. So, ngayon, ang nakakreate na advantage na to, 3 NLEX players sa weak side against 2 Magnolia defenders. So, na-recognize ni Bolik yun. Kinick out niya, skip pass again to Semerad, corner 3, pasok ulit. So kumbaga, ang gusto ko lang sabihin, hindi naman bakaw si Bolik. Pero kasi, most of the time, yung defense, hindi enough for him to make the right play or make the right pass. Kasi kaya niya nang i-shoot eh. Pero kapag nasa sitwasyon siya na napwersa niya yung defense to shift and meron siyang opportunity para i-kick out or ibigay, yun yung reason ba't lagi niyang hawak yung bola. Kasi bakit hindi?
doon ka effective as a team eh. Pag hawak ni Bolick yung bola eh. Nakakapwersa ka ng 2 on the ball, 'di ba? Nagkakaroon ka ng advantage offensively, 'di ba? Larger gaps, bigger gaps to attack. So to answer the question kung bakaw ba siya, ang sagot dito, hindi. May mga fans lang talaga kasi na para sa kanila yung pinag-usapan natin from the start ng video na to hanggang ngayon, boring para sa kanila yon. And they'd rather choose to believe something na pinapaniwalaan nila without any evidence or without any information to back it up kasi yun yung feelings nila. And that's okay. Pero hindi ibig sabihin na tama sila.